a proud Filipino. And di ba half ka rin, half Filipino and half German? Anong reaction mo? Issue ngayon yung halfies ng mga kinikwento nila Brandon. For me, I don't hate people. Parang di ako nakikisawsaw sa mga issues na yun. But for me, I disagree because we should be proud as a Filipino or whatever we been, wherever we grow, what country you've been, what is your past, doesn't matter. As long as you have respect to your family, to your being a Filipino or whatever citizen you've been, just be proud of yourself and be humble all the time because those who are humble get exalted and those who exalt themselves will be downgrade. So for me, I was half German. I've been bullied, but that I should not join Man of the World because I'm a half. But I don't agree on those things and I just ignore the comments because doesn't matter what is your heritage or whatever you've been. The matter is how genuine you are as a person and how true to yourself and to your country. So for me, being a Filipino is a thing that we should be proud of, to the culture, to the qualities, the tradition, beliefs. We need to be equal in all. We don't need to feel superior or to think other people that are inferior or superior because of their race. It's not about the blood. It's about the qualities of a king. It's about being a genuine person that helps people. Because we are all equal in the sight of God. So that's all po. So inyong napanood mga kapolitika, ito nga naging reaksyon ni Oliver Pritz dito sa issue kamakailan lang ni na Brandon Espiritu at ni Jether Palomo patungkol nga dito sa mga halfies na kung saan ay nagpapakita mga kapolitika ng isang malinaw na ugali na walang utang na loob sa mga Pilipino at ginagamit lang di umano ang mga Pinoy para dito sa kailang mga pampersonal na interest. Kung kaya sila kunwari is nagre-represent sa ating bansa para makagain ng mga followers, makagain sila ng support at of course yung tinatawag na sash factor. So na-exploit yung ating bansa, yung mga Pilipino para dito sa kanilang mga ambisyon sa larangan ng beauty pageant na makilala sila, na sumikat sila at na na confirm yun doon sa kailang comment na hindi pala talaga bukal sa kailang puso na sila ay i-represent nila yung Pilipinas kundi para lang pala mga kapolitika na sumikat sila. So hindi yun maganda mga kapolitika dahil sa isang iglap lang, dahil lang doon sa isang comment ay pwedeng masira ang lahat ng pinaghirapan mo, lahat ng career mo at yung mga of course yung mga endorsement, mga relationships dahil sa pagiging ungrateful at walang utang na loob. So kumalat ito sa social media yung isang comment lang na yun na pwedeng sumira sa kanilang career at kumalat sa social media sa iba't ibang mga grupo na pa-react yung ibang mga beauty pageant personalities, yung mga beauty queens, yung mga pageant supporters at mga pageant netizen. So napareact sila dito sa social media at talagang grabe yung boycott mga kapolitika at yung mga reaksyon talagang mainit sa dugo ng mga netizen itong kanilang nadiskubrihan dito kay Jether Palomo at kay Brandon Espiritu. So nag-apologize na mga kapolitika itong si Brandon dito sa kanyang social media kung saan ay pinost niya dito sa kanyang story. So ang sabi niya dito, I want to address a comment made earlier. I responded impulsively and made a remark that came across as disrespectful to many Filipinos. That was not my intention, but I understand why people were upset, and I deleted the comment shortly after. I am proud to represent the Philippines and proud of my Filipino heritage. The last thing I would ever want is to diminish the accomplishments of Filipinos, whether they are full Filipino, mixed Filipino, or anyone who has had the honor of carrying our flag on the international stage. For anyone who was offended my words, I sincerely apologize. I also ask that any frustration
be directed at me alone and not at the business, staff, partners, or communities I'm involved with. They had absolutely nothing to do with my comments and do not deserve to be affected by it. Thank you to everyone who held me accountable. I learn from this and do better moving forward. So ito yung kanyang naging comment mga kapolitika at naging reaction, paghingi niya ng apology dito sa mga na-offend at hindi nagustuhan itong kanyang comment. So totoo naman yun mga kapolitika dahil nga grabe yung support rin ng mga Pilipino sa kanya, yung kanyang mga avid supporters, and then yun lang pala yung reason kung bakit siya sumasali sa mga international beauty pageant dahil ang Pilipinas ay kilalang sikat dito ang beauty pageant, kultura, tradisyon na po sa Pilipinas. So ginagamit yung ating fan base support para dito sa kailang mga personal na interest. So hindi ko nila lahat at hindi rin natin nila lahat mga kapolitika na yung mga halfies, yung mga half Pinay, half Pinoy ay ganito yung pag-iisip. Talagang yung iba ay bukal sa kailang loob na i-represent ang ating bansa. Dahil hindi naman may pagkakilala yung mga halfies ay nananalaytay pa rin yung pagiging dugong Pinoy sa kanilang katawan. Okay, so marahil yung iba na hindi natin alam, baka hindi lang sila nagsasalita, di ba? So ito kasi is nagsalita sila kung kaya nabuking sila na yun pala ang totoo nilang hangarin. But moving forward mga kapolitika, kahit gaano pa kainit itong isyong ito ngayon, ay lilipasin po itong issue ni Brandon Espiritu at ni Jether Palomo. So sa kanilang side, kung talagang sincero ang kanilang paghingi ng tawad at apology sa mga Pilipino, ay ipakita rin nila ang kailang sinseridad. So moving forward, ito ay lilipas rin kahit gaano pa kainit ang issue ngayon. So huhupa rin yung galit ng mga tao mga kapolitika. Okay, so yun po ang aking masasabi at maging reaksyon dito sa paghingi ng apology ni Brandon Espiritu sa kailang naging offensive na comment dito sa social media. So mga kapolitika, ano po ang inyong masasabi dito sa kanyang paghingi ng tawad? Mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue. Well, from my experiences in national pageantry, especially from Mini Pilipinas, I never felt like I had an edge just because I was half. And I never felt like other girls who were pure Pinay had an edge over me just because of, how mixed or how not mixed they are. You show up, you do the work, and you hope for the best. So I think humility is always key when discussing your achievements and what you hope to be or what you hope to achieve. Tama. Okay. Thank you, girl.